Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito nga mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Ayan po ang nasa screen natin. Siya po ang bida sa programa natin ngayon ho mga ka-action. Ayan. Kung natatandaan nyo po, ito siya ay isang retired Captain P. Mayor ho mga ka-action, na kung saan parang binabantaan niya ang administrasyong Marcos ngayon ho mga ka-action. Okay. So ito ho mga ka-action, no, may mga hamon naman siya dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Okay. At matindi po ito, no? Gusto niya ng gulo yata. Oo. Ito ho mga ka-action. Ano na po natin? Pakinggan na po natin at panoorin na po natin ang kayabangan ng captain daw ito. Nasa demokrasya tayo. A government of the people, by the people, and for the people. Ano ginagawa nyo? Binababoy nyo yung gobyerno. Binababoy nyo yung bansa. At kaming mga Pilipino nagagalit sa inyo. Bakit nyo bababoyin yung bansa? Pati kayong mga conspirator na kung lahat kayo, sama-sama kayo, mga conspirator. That's not the way to do it. Public service is a public trust. Once the people loses their trust and confidence sa inyong mga politiko, Excuse mga ka-action. Paano? Ano liligawan nyo sa eleksyon? Wala, tatanda na kayo, iba na ang Pilipino ngayon. Iba na. At ang Pilipino, magbubuklod-buklod yan. Kasi, nagko-compare yan eh. Nagko-compare notes. Ano tingin mo kaya ano? Gago yun eh. Wala. Tatandaan kayo. Sinasabi ko na kung paano. Ang titigas ng ulo nyo. Kukotin ninyo. Ang titigas. Panay kayo mga may kalyo na sa utak. Hindi nyo may... Teka muna, Captain ha. Kapitan Del Barrio. Aawatin ho muna kita ha. Sino ba ang bumababoy sa administrasyon ngayon? O gumugulo o panggugulo ng administrasyon ngayon? Di ba ikaw? Di ba? Nagsimula ang panggugulo mo at pag-ngaw-ngaw mo dyan sa social media noong nasuspinde ang SMNI at nung nagkaroon ng issue si Sara Duterte at ang pagpasok ng ICC. Di ba? Isang malaking pag-aalsa o pagpopromote ang ginagawa mo. Di ba? Maituturing na po yan na isang rebellion, Mr. Kapitan. Di ba? Kung tutusin sa mga binitawan mong salita, pwede ka na damputin ng administrasyong Marcos ngayon. Di ba? Dahil kung ikaw ay retired Mayor, alam mo yung batas. Di ba? Maliwanag pa po na ikaw ay lumalabag sa nakasulat sa Revised Penal Code. Di ba? Ngayon, sasabihin mo, ginugulo? Kayong panggulo eh. Kayong nagbababoy ng administrasyon ngayon eh. Hindi ko kinakampihan ditong administrasyong Marcos. Ngunit maling-mali ho ang ginagawa nyo. No? Kung gusto nyo ho makatulong ng katahimikan, maging pantay ho kayo. Na alam nyo naman na kahit mali ang inyong dinadampigan, patuloy ho kayong pagtatanggol. Diba? Tapos ngayon, ganyan-ganyan ka kung magsalita. Ituloy ho natin si Tatang. Hindi nyo maintindihan. Good luck sa inyo. Alam ng langit yan. Sa impyerno punta ng mga yan eh. Kaya nga, ako iniisip ko I want to say Bongbong, Mr. President, gusto kitang salbahin. You know why? Binoto nga kita. Ang dami namin bumoto sa'yo. Gusto kitang salbahin. Ilang gabi na akong pinag-iisipan ko, dinadasalan ko. 24 pa nung Christmas. Dadasalan ko, how can I save Bongbong? How can I contribute dun sa Then, sinasabi ko na nga in a forceful way, para matakot kayo. Hindi kayo matakot-takot eh. Ang yayabang nyo Kaya, ay nako,
Inisip ko nga sana matapos niya hanggang 2020. Sinabi ko, malapit na bilang na yung araw. Para matauhan kayo. Wala di kayo tauhan. Lumabang pa kayo lalo. Tapos nun, sinabi ko na si BBM, simple lang. Tayuan mo si Sara. Tayuan mo mga Duterte. Palisin mo yung ICC. Sinabi ko. Ano ginagawa nyo? Wala. Sinabi ko, pag nituluyan yung SMNI. Wala. Ang titigas ng nyo, kukote. Matitigas talaga. Kaya, wala. Yun naman pala ang kahilingan ni Tatang Kapitan. Mr. President, tayuan mo daw si Sara Duterte, tayuan mo daw ang SMNI, tayuan mo daw si Digong. Grabe ka, retired PA Mayor, hindi ko alam kung nasaan yung eksakto isipan mo, sir. No? Retired ka pa naman, no? Tatayuan? Tatayuan, sa tingin mo ba? Naging abuso ba ang pagsuspindi sa SMNI? Klarong-klaro naman ho, na nag-violate sila, naaayon na rin sa kanilang franchise. Di ba? Di ba pinaglalaban nyo ang katotohanan? Ano ito ngayon? Gusto mong tayuan si Sara? For what? Gusto mo ipagtanggol si Sara about sa controversial niya? Sa 125 million? At sangkot pa siya sa investigasyon ng ICC? Yung ba yung gusto nyo? Ang protektahan ang mali? Di ba, Kapitan? Ngayon lumalabas ang totoo mong hangarin. Ang protektahan ang mga mali. Gusto nyo itigil ang ICC? Sino ka? Parang nilabag mo na rin ang Supreme Court. Di ba? Sino ka? Para utusan ang presidente na itigil ang ICC. Hindi niya nga kaya pigilan niyan kahit anong mangyari. Hello? Okay ka lang ba, Tatang? Di ba? Baka hindi ka po okay. Maggatas ka muna para maibalik yung maganda mong memorya. Okay? Okay, ituloy ho natin mga ka-action. Wala ang mangyayari sa inyo. Because, kung ako na isang botante nyo, iisa lang naman ako. Pero, malaking problema ninyo kung out of the 31 million question mark, ilan doon ang makasara, maka-Duterte. Na kung nilalapastangan ninyo mga Duterte, ilan doon sa 31 na yun? Ang galit na sa inyo. Pagka nagtawagan yan ng tao sa tao, malaki problema ng armed forces. Tao sa tao, tatawag kayo ng tao nyo, tatawag yung kabila ng tao nila. Malaking problema. Paano yun? Magkakagulo tayo? Yung ba gusto ninyo, kakapito ko kayo tawag dito? Sinking ship. Ang problema ninyo, yung kapitan ng barko na lumulubog, hindi mo madinig. Nasaan si kapitan? Nasaan si kapitan? Ano na, lulubog na tayo. Paano? Nasaan si kapitan? Tapos may nagsasabi, sumisinghot. Lumulubog na yung barko, sumisinghot pa. Nako. Tapos hahamunin nyo pa, ang yabang nyo pa, ilabas nyo, ilitaw ninyo yung katibayan. Hindi nyo naintindihan Mga bobo talaga kayo Gusto nyo maghawakan yung power, tapos i-challenge nyo, ilabas yung video ng hitit-hitit, yung singot-singot, no? Yung pulboronic video. Kahit wala yung hindi mag-surface yun, kahit hindi lumabas yun, natitipak yung inyong imahe. Sa akin nga ngayon. Yun naman pala gusto nyo ng gulo? Manggulo kayo. Magsakma lang kayo. Pinagmamalaki mo na maghahati-hati ang BBM at saka Duterte? Ilan ba kayo na retired PA Mayor na mga militar ang kampi sa mga Duterte kaysa kampi ng administrasyon ngayon? Bakit hindi nyo po subukan manggulo nang makita na ang kurarat nyo? Hindi nyo sinusubukan dahil wala kayong nakikitang simpatiya ng mga Pilipino, ng masang Pilipino, nakakampihan kayo, nasasamahan kayo sa ipaglalaban nyo, sa binabalak nyo.
Yun ang totoo dun. O ayan pala eh. China-challenge kayo sa sinasabi nyong video na pulburon. O ayan. Kung gusto nyo patunayan, patunayan nyo. Ilabas nyo. O yan naman pala, hinahamon naman pala kayo. Baka wala naman ho kayong ipapapakita kasi. Baka gawa-gawa nyo lang po kasi ang kwento na yan na may video ng pulburon. Kasi kung tutusin, kung talagang may video yan, malakas ka naman magngal-ngal dyan sa social media, ilabas mo na. Di ba? Ang gusto mo pala ng isang kapitan na katulad mo, dinggin ni Bongbong Marcos, ang mga hinain mo, maling-mali eh. Maling-mali ang pinaglalaban nyo ho. Oo, kumakampi po kayo sa mga taong mga sinungaling. Kung ang pinaglalaban nyo ang bayan, maging pantay ka, Mr. Kapitan. Di ba? Oh, gusto mo pala magpa-special mention? Special dito kay Bongbong Marcos? Pumunta ka doon sa sa Malacanang. Doon ka magngal-ngal. Diba? Oh. Ngayon, china-challenge kayo na ilabas yung sinasabi nyong pulburon video. Nasaan? Dahil wala kayong ipakita dahil isang kasinungalingan. Diba? Oh, tuloy. Let me tell you, Filipino people, hindi na mahalaga, tandaan nyo to, hindi na mahalaga sa akin kung makikita ko yung pulboronic video para masabi ko, makonvince ko yung sarili ko, gago talaga. Loko-loko to, natanso talaga tayo, na budol tayo. Not important anymore to me. Because right now, I can see the mere fact, the mere concept, idea, the issue na nandoon, nakalutang, unanswered. All you could have done sana, BBM, lumabas ka, nagpa-drug test ka, ganun ka simple. The problem will go away. O sige, administer natin drug test. Hamunin mo. O, sige. O, sino? Sino dyan ang mapagkakatiwalaan? Hindi yung PIDEA. O, sino? Sino hindi nyo kayang bayaran? Ha? A trusted na agency or institution, unbiased, diba? Walang political agenda. Basta testingin ka randomly, na consecutively, kung ilang linggo, para makita, hindi kayo sir. And then once makita, pati tapos yung issue, na-correct mo yung nosedive mo, Mr. Captain. Oh, yun ang hamon nyo kay Bongbong Marcos? Lumabas at magpa-drug test? Oh. Sige, yayain nyo para ma-prove nyo na walang bias ang nasabing drug test. Samahan nyo 24/7. Tutukan nyo. Huwag kayong kukurap ng mga mata nyo. Oh, nasa ganun walang bias na mangyayari hanggang sa dumating ang resulta. Kung kinakailangan hindi ka matutulog, nakadilat ang mata mo na nakatutok habang tinitest yan si Bongbong Marcos, gawin mo na para mapatunayan mo na. Diba? Oh, ngayong grabing karakal mo, gawin mo. Oh, hindi ka interesado sa nasabing pulburon o sa nasabing video? Dahil wala naman po talaga siguro kayong video na ipapakita sa masang Pilipino. Dahil gumagawa-gawa lang ho kayo ng kwento dito kay Bongbong Marcos na sumisinghot ng pulburon. Oh, kung gusto nyong katahimikan, ilabas nyo ang nasabing video nang malaman kung ano ba ang totoo. Kung totoo ba ang pinaparatang nyo dito kay Mr. President Bongbong Marcos. Yun lang yun. Kasi hanggat ganyan lang kayo, walang maniniwala sa inyo. At isa ang hangarin nyo dito, ang protektahan ang mga sinungaling tao. Yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.